Hello guys, another day, another unboxing. Pero bago natin gawin guys yung unboxing, no, hayaan nyo munang magpakilala ko ng konti sa inyo kasi may mga nagsasabi na baka raw contractor ako ng DPWH, bakit raw nakabili ako ng kung ano-anong handheld. So hindi ako contractor ng DPWH. Katulad nga na sinasabi ko rin minsan sa inyo, meron ako negosyo ito, nagbebenta ako ng mga printer. So kung gusto mo guys mag-start ng yung printing business rin, ay pwede mo akong hanapin sa FB, The Printing Shop. Bale mo yan yung magandang dahilan para mabili mo rin yung mga gusto mong handheld sa buhay. So sumunod guys, no, nag-buy and sell ako. So bumibili ako ng mga gadget tapos binibenta ko siya. Syempre pinapatungan ko yung presyo. Negosyo nga di ba? Wala namang negosyo na walang tubo. Kaya minsan pag di nyo na nakikita yung mga handheld dito sa channel ko, ibig sabihin dinispose ko na siya. Katulad nung Ayaneo Pocket Evo, yung RG557, yung RG556, yung Red Magic Astra, and so on. So marami na ako mga gadget na dinispose talaga after kong i-review. Pero ibang gadget guys, so tinatago ko rin siya. No? Ang plano kong itago talaga sa mga handheld ko sa ngayon ay yung Lenovo Legion Go S. Kasi guys, gandang-ganda talaga ako doon sa Lenovo Legion Go S. Bukod nga sa Z1 Extreme na siya, powered pa siya ng SteamOS. So kung meron kang PC gaming handheld ngayon, Let's go! Let's go! Start! so siguro nagtataka ka bakit ang dami-daming malalakas na gaming handheld pero lagi nilang sinasabi is Steam Deck pa rin dahil nga guys sa SteamOS. Sobrang smooth talaga ng SteamOS. Kaya nga ito guys, so bumili na naman ako ng Steam Deck for the third time na. Pero ito guys, brand new na Steam Deck to. Kasi yung unang Steam Deck ko guys, ay binili ko yan kay JC Caloy, kung kilala nyo si JC Caloy. Kasi guys, pinahiram ko siya ng Lenovo Legion Go dati, tapos ang ipapahiram niya naman sa akin yung Steam Deck, no? So parang nagpalit kami ng mga 2 araw lang. Tapos nagustuhan ko talaga yung Steam Deck. Kala ko dati sobrang lupit ng Lenovo Legion Go kasi nga ang powerful nung kanyang processor. Pero nung naranasan ko guys yung Steam Deck at yung SteamOS, grabe na in love talaga ako sa SteamOS. Kaya noon, kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, baka pwedeng bilhin ko na lang tong Steam Deck mo. Tapos binenta niya naman sa akin, kaya yun, nagkaroon ako ng Steam Deck na una. Pangalawa naman guys na Steam Deck ko ay sinwap ko yung tablet ko guys na Lenovo Legion Y700, sinwap ko siya guys doon sa Steam Deck na pangalawa. Tapos yung Steam Deck naman na yun guys ay sinwap ko doon sa ROG Ally X nga na marami siyang kasama. So ito na guys yung pangatlong Steam Deck ko. So bakit ako bumili unang-una? Kasi request nyo talaga to. Kasi usually naman talaga guys ang mga content ko dito ay galing sa request nyo, lalo yung mga game test. Kasi kung ako pag-game testing nyo talaga, ang titesting ko lang talaga dito kontra. Pero dahil nga sa mga request nyo guys, no, nagkakaroon ako ng mga content, nakatulad guys ng mga game testing natin na dina-download ko nga doon guys sa Secret App kasi hindi naman talaga ako bibili ng game para lang i-testing, tapos di ko naman siya lalaruin. So alam nyo na ibig sabihin pag sinabi kong Secret App. So wag ako guys kulitin nyo about dun sa Secret App. So ipa-flash ko na lang guys sa screen kung saan ba guys na-avail yun, tapos i-PM nyo na lang sila, tapos sila yung tanongin nyo, sila yung kulitin nyo, wag ako. Okay? So in short guys, kaya ako bumili ng Steam Deck for the third time ay kasi kahit na sobrang dami kong pinapakita dito sa channel ko na malalakas talaga na gaming handheld, marami pa rin talaga guys nagsasabi na Steam Deck pa rin. At hindi ko rin naman sila masisisi kasi totoong napakaganda ng Steam Deck. Again guys, kung PC gaming handheld yung nilalaro mo o Windows, pag na-try mo guys yung Steam Deck, kahit sabihin mo na underpowered na siya, iba pa rin talaga guys ang Steam Deck. So, i-unbox na natin to. Hello guys, meron nga pala akong collection ng 20,000 mahigit na retro games na pwede mo guys malaro sa mga unburned devices mo, Android, PC, laptop o PC gaming handheld mo, basta alam mo lang tong gamitin. So, pwede po to guys i-avail for only 199 pesos kung download lang. Or pwede rin natin siya guys samahan ng 128 gig na memory card for only 999 pesos lang. So, kung gusto mo to guys i-avail, so hanapin mo lang ako sa FB, Gadget Syndrome. So, lahat guys na mapagbebentahan yan ay mapupunta sa Gadget Syndrome Foundation para makabili tayo guys na mga susunod na handheld na i-review natin. So balik na tayo sa pinapanood mo. So guys, syempre ito yung Steam Deck. Ito yung kahon niya. So makikita nyo guys, selyado to. Kasi first time ko guys bibili ng Steam Deck na selyado. Iba pa rin kasi talaga guys yung feeling kapag selyado yung binibili mo. Actually, mas mura talaga to sa second hand market. And marunong naman akong gumilatis kung may sira ba o wala yung isang gadget guys, no? Pero mas pinili ko guys na bumili ng brand new. Para guys mapakita ko sa inyo yung satisfying na unboxing ng isang Steam Deck. So 512 lang guys yung in-avail ko. Hindi ko naman kasi guys kailangan ng malaking storage. Kasi usually kapag ka malaking storage mo, download ka ng download ng games tapos di mo naman nilalaro. So para sa akin guys, mas pabor ako doon sa malilit na storage kasi pag maliit yung storage mo, konti lang yung game na nada-download mo, and at the same time guys, talagang nakaka-focus ka doon sa mga game na yon. Iba kasi guys pag ang dami-daming nakalagay dyan sa screen mo. Satisfying moment natin na hinihimas-himas pa natin to. Grabe no, nakailang unboxing na tayo dito sa channel. Siyempre gagamit ako ng gunting. Again, huwag kayo mag-alala. Nasa printing business ako, kaya kabisado akong gumamit ng gunting. So ito na, punitin na natin to. Yun. Gustong-gusto tong i-unbox nung binilan ko eh. Kasi sabi ko, huwag mo i-unbox, ako bahala dyan. Yun o, yung pinupuni to, yun o. Oh. Yan yung experience guys na binabayaran dyan. Nice. O, diba?
Para saan kaya to? May suksukan ng plastic. Yon! Ito na guys yung Steam Deck natin. Kaming ko yung karton. Oh, bango. So, ano kaya to? Siguro nandito yung charger. So again guys, first time kong mag-unbox ng Steam. Kasi nga guys, yung dalawang beses ko nabili na Steam Deck is second hand. Yan. Okay. Yon, so may charging brick dito. Saka may mga manual dito sa loob. Hindi na natin siya kukunin, pati to. Kasi marami na akong charger dito, nagkakalat na lang sa bahay. Ito yung kinaganda ng Steam Deck, saka yung unang Lenovo Legion. Kasi meron na siyang kasamang case. Pag bumili ka nito guys, mga 600 pesos to. Yung OEM guys o yung hindi authentic Siyempre pag authentic to guys, mahal. Kamukha nung sa MSI Clo, yung authentic na case nila na ganito is 3.5. Diba? So sinama na ng Steam Deck. Ayun yung mga ganung banat. Yun ang masarap pakinggan Your games in a whole new light. Okay, so dito yung serial, then dito, yan may mga manual pa rin. So gustong-gusto tong i-unbox nung pinagbilhan ko. Sabi niya para raw ma-check kung may sira o damage, no? Pero sabi ko sa kanya, ako na lang mag-unbox yan, bibidyohan ko naman. Kaya pumayag na rin sila. Siyempre sa akin naman to Yan. Grabe, may ganito pala Hindi ko to nakita dati. So meron siyang lock. So gupitin ko lang to. Grabe, sarap. So ito, i-open na natin siya. Yun, baligtad pa. So ito na guys, yung ating brand new na Steam Deck OLED. So sa mga hindi pa nakakita guys ng Steam Deck, ang OLED version niya guys is 7.4 inches yung kanyang screen. Tapos meron siya guys dalawang analog dito. Kakaiba guys yung position ng kanyang analog kasi usually ang analog talaga ay nasa taas tapos itong D-pad nasa baba. Pero ito ay symmetrical siya guys. Ayun pantay siya dito. Pati itong D-pad niya, pantay rin siya dito. Tapos meron siyang dalawang trackpad na hindi ko naman ginagamit talaga itong trackpad na to. Pero try ko nga gamitin kasi nung nakaraan sinubukan kong gamitin sa sa Left 4 Dead na-enjoy ko naman. Ito may Steam button siya, saka itong quick settings button. Tapos dito sa harapan niya yung speaker. So front firing speaker siya guys. Pag front firing guys, ibig sabihin mas maganda yung kanyang tunog. Then dito sa taas, plus minus para sa kanyang volume. Tapos 3.5mm jack, syempre may vent dito. Ito yung charging port niya, isa lang na Type-C. Dapat kasi dalawa yan isa pang charge, isa para sa accessories. Then syempre LED indicator and ito, yung power button niya. Dito mo malalaman guys kung OLED yung nabili mo kasi dapat orange to. Syempre dito guys L1, L2, tapos dito R1, R2. Tapos sa likod niya guys merong 4 na back paddles, syempre yung logo ng Valve. Sa gilid, wala. Sa kabilang gilid, wala rin. Grabe bagong bago. Ito guys, papakita ko sa inyo gaano to kadaling i-setup. So i-on lang natin to. So minsan talaga guys, ang ibang handheld hindi siya nag-on pagkagaling sa box, no? Minsan kailangan natin siyang i-charge para guys mag-turn on siya. Hindi naman talaga siya lobat, so kailangan lang uminit yung kanyang mekanismo para guys mag-on siya. Yan, so hintayin lang natin yan guys. So dito na tayo guys, syempre setup natin English. So hanapin natin yung +8. Usually guys, walang Pilipinas dito, no? So Singapore na lang yung piliin ko, tapos i-connect ko lang siya sa wifi ko. Continue. So, nasa welcome screen na naman ako ng Steam Deck. So, punta lang sa cellphone ko. Siyempre, ilalagin ko lang siya using QR code. Tapos, sign in to Steam. Yan. So, ganun lang siya kadali na i-log in and i-set up. Ito rin yung Steam button. Ito rin yung quick access button. Okay, power button. Ito, volume button raw to. Memory card, yan. Nakalimutan ko sabihin, buti pinaalala niya, nasa ilalim raw. Yan, so ito na guys, nakalagi na ako sa Steam ko. Nakita nyo, sobrang dali niya lang na i-setup. So patayin ko muna siya kasi sabi ko nga sa inyo, nakailang Steam Deck na ako. Kaya ito, meron akong tempered glass na nahalukay dun sa bodega ko. Yan, so install ko lang muna to. Kasi masarap i-install tong tempered glass kapag bago yung device Kapag luma kasi, minsan mahirap siyang ikabit. Kasi marami na siyang smudge. So hindi ako expert sa pagkakabit ng tempered glass. Usually nga may bubbles Pero mas maganda pa rin kasi talaga guys, protektado yung device. Dapat pala kanina ko pa ito kinabit nung pagka-unbox pa lang. Palyado nga ako magkabit ng tempered glass So ikabit ko na yung tempered glass and hopefully wala siyang dumi sa loob para hindi siya mag-bubbles. Satisfying rin talaga manood nito no? Yan, so sana perfect yung pagkakabit niya. So tingnan niya natin, i-on natin. Yan guys yung binabalik-balikan sa Steam Deck, yung pag in-off mo siya, tapos pag in-on mo ulit siya. Sa Windows guys, medyo palyado talaga yung ganyan ng Windows yung sleep mode ng Windows. Minsan nag-hang, minsan naglalag na. So ito talaga,
Sobrang smooth talaga, and ang maganda pa sa Steam Deck, lagi siyang may update. Yan, kamukha nito. Siyempre, pagka-unbox mo, gagawin mo, update mo kaagad. So, ito na guys. Yan, so magda-download na lang ako ng mga games dito, and syempre, maglalaro na lang ako. So, natapos ko na to, Assassin's Creed 2. Ito naman lalaroin ko ngayon yung Batman Origins, katulad nga ng sinabi ko sa inyo. Kapag ako lang ang mag-game test talaga dito, mga lumang games lang iti-testing ko, no? Kaya salamat sa mga nagsasuggest ng mga games na gusto nyong i-testing dun sa mga handheld na fini-feature ko nga dito. So yun lang muna guys yung ipapakita ko sa inyo. So nag-flex lang tayo na nakabili tayo ng Steam Deck for the 3rd time. So wala pa tayong case nito, so maghanap pa tayo ng sponsor. So JSOX, Buchanan, baka pwede mo ako i-sponsoran ng case nitong Steam Deck. So, salamat ka agad kung naririnig mo to. So, again, bumili lang ako ng Steam Deck na to para sa inyo kasi ang dami nagre-request nito na i-compare ko sa Steam Deck si MSI Cyclo, i-compare ko sa Steam Deck si ROG Ally X, i-compare ko sa Steam Deck si Lenovo Legion Go S. So, ito guys, bumili na talaga ako ng unit na i-demo ko para sa inyo. And kung gusto mo guys malaman kung saan ba ito nabibili ng legit, so maglalagay ako ng link sa description section ng video na to. At make sure lang guys na yung link na yun i-click mo para hindi ka ma-scam. So kung nagustuhan mo naman to guys tong video na to, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre like mo na rin tong video na to. At i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!